for the financial institutions. Whether kliyente tayo noong maliit na financial institution o malaking financial institution, lamang yung consumer dapat. Opo. Sir Armand, kung kumikita ho ang mga bangko dun sa transfer fees, baka ho bawiin nila sa ibang paraan. Service. Kumbaga, pagka nandun ka na sa over-the-counter, etc., or hindi natin nalalaman, may mga parang interest, etc., hindi ho kaya nila sa ganun bawiin yung nawala dun sa zero transfer fees? Hindi ko masasabing hindi, no? Kasi bilang kung lalagay ko ang isipan ko bilang negosyante na ako yung nagpapatakbo may-ari noong bangko na dati meron ako nakukuha na revenue, benta, sales doon sa transfer fees. Iisipin ko kung paano ko mababawi yun. Pero sa aking kaalaman, dahil minsan din akong umupo sa board ng isang maliit na bangko, hindi naman sa transfer fees lang kumikita o nagkakaroon ng revenue ang bangko. Mas marami pa silang mas malaki, mas malalim na pinagkukuhanan. So, I am in the hope na hindi naman nila basta hahanapin lang at tataasan yung ibang may bayad pa na serbisyo sa kanila. But again, hindi ko masasagot yan na parang sigurado ako na hindi nila babawiin. Dahil bilang negosyante, kayo man ang umupo sa kanilang upuan, put yourself in their shoes, dati may pumapasok na kita galing dito. Pero ang sagot naman doon para mawala yung agam-agam o alinlangan, hindi naman napakalaki. Wala pa yatang kalahati o 20% ng kinikita ng bangko ay galing dyan sa transfer fees. Ayun. Opo, pero sir, paano po makakatulong yung nasabing pulisiya na ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman para po sa pagpapalago ng ating digital banking? Malaking bagay kasi kapag yung transfer fee kahit maliit, minsan nagiging barrier din yan eh. May mga tao na dalawa ang kaya hindi sila pumapasok pa sa digitalization ng money transfers. Number one, safe ba o secure? Di ba yun yung nila? Uy, ayoko maglagay dyan sa wallet na yan. Baka mamaya mahak o manakaw. Pangalawa, yung transfer fees. So dun muna sa transfer fees. Yung mga ibang tao, miski na 10 piso, 15 pesos, kapag minultiply mo nga so many times, dumarating pa rin sa isipan ng tao, hindi mag-cash na lang ako, pipila na lang ako, or yung ginagawa ng karamihan, lalo na noon, nung dekada 80, 90, ipapadala ko na lang. May uuwi na OFW. O kaya may uuwi na, ipapasabay ko na lang tong pera ko. At yun, mataas ang security, safety issue na kapalit nun. Tumaas na ang digital payments, digital online monetary transfers. No? Tumataas. Mahigit 50% ang paglago niya sa volume. Ibig sabihin, more Filipinos are already going digital. Pero malaki pa rin. Malaki pa rin ang kasi more than 50%. Ibig sabihin, 40% ay hindi pa gumagamit. Ang challenge talaga dito, hindi lang yung meron ka nung app. Ang challenge dito, dapat affordable, safe, at useful, madali gamitin. So, nangyayari naman ngayon yan at tumataas nga yung tinatawag nila sa English, financial inclusion. Ibig sabihin, meron kang financial identity. Nasama ka sa financial institution. Miski na yung wallet na nakikita natin sa mga gamit natin sa mga mobile phone natin, that's part of financial inclusion. At tumataas at lumalawak yan
basta ang pera, digital money, ay gumagalaw safely and cheaply. Kaya malaking balita o malaking bagay ito. Opo. At bilang kayo po ay advocate po no ng pagtitipid at pag-iipon, sabi nga po ng inyong background ngayon ay practical. Ayan, a Better Thrive Initiative. Ano ho yung mga tips na may ipapayo po nyo sa ating mga kababayan para po dun sa tamang pag-iipon at tamang paggasta rin naman ng pera? Okay, well, number one, naghanda ako ng mga practical Ayan, tips. tips. Ayan. Una, save what you save. Anong ibig ko sabihin? Kung dati gumagastos ka ng 200, 300 kada buwan sa mga transfer fees, huwag namang hayaang mapunta lang sa extra online shopping, yung 200, 300 na na-save mo. Sa mga negosyante nga, 3,000 to 5,000 ang nasa-save sa aming informal na pag-aaral. Kung ano yung naipon, natipid mo, ipunin mo. Yun ang ibig kong sabihin ng save what you save. Ilagay sa savings, dagdagan ng emergency fund, pambayad sa utang. Tapos, ang kagandahan pa rito, meron kang record. Kasi digital eh. Di ba kung titingnan nyo yung, sabihin na natin, yung GCash Pay Maya, Maya app nyo. Tingnan nyo merong portion dyan. Transaction history. Yung transactions. So, now automatic na nasa-save yung transaction nyo. Tingnan nyo kung saan napupunta ang pera nyo. Doon mamumulat kayo. Naku, ang dami ko palang food delivery. Kaya nga, nag-guilty ako bigla. Bili ko ng load, subscription. Yung mga Netflix, ngayon ang dami na. Netflix, Prime, Disney, ang dami na subscription. Ilan beses mo ba pinapanood yun? Kung papansinin mo yun, Xander, Angel, di ba parang mura lang naman ng Netflix, wala pang 200 pesos kada buwan. Correct, oo. Pero meron kang 3, 5, 8 na subscription na ganun, na minsan mo na lang ginagamit. O yan ang maganda na merong nakaliste, nakikita mo kagad. So, save what you save. Second, monitor your expenses. At pangatlo, ihiwalay niyo po yung kaperahan ninyo. Meron kang isang online account para sa pangbayad ng mga fixed expected expenses mo. Meron kang pangalawang online account, whether e-wallet siya or online banking account para sa mga pamimili mo. Yung panggastos mo, pang grocery, yung una, yung expected expenses, yan yung mga utilities, Meralco, Kuryente. tubig, internet. Ngayon, internet, utility Renta na sa rin. bahay. Tapos pangalawang account, yung panggastos mo sa pang-araw-araw. Pangatlong account, yung saving and investing mo. Sa lahat ng wallet na nakita ko na namamayagpag ngayon, pwede ka magkaroon na ang account, bank account, dun sa loob ng wallet. So pwede ka mag-open nung sinasabi ko, 3 bank account sa loob ng iisang wallet. So, at doon sa bank account, pwedeng iba-ibang bangko yun doon sa wallet. Lalo na yung sikat na hindi sila nagsusponsor, Sander, kaya hindi ko mapanggit eh. Oo nga. Sabihin natin mag-sponsor sila dito sa napakagandang programa nyo, di ba, Angel? Yung tips na yon. Number 1, save what you save. 2, use your transaction history para ma-monitor mo ang iyong gastusin. Pangatlo, separate your money. 3 account within the digital transactions that you are doing. 1 for your bills, 2 for your expenses, regular expenses, at pangatlo for your savings and investment. Opo. Sir Arman, ito karaniwan tanong na ating mga kababayan. Sa liit ng sweldo, sa dami ng bayarin, wala na nga matira. So paano ba dapat ang gagawing hatian sa porsyento? Ilang percent ba dapat ang ilalagay mo sa savings? Diba? Sa Yes. mga Gastusin. gastusin natin? Yes. Ang napakaganda ngayon na namayapag na ang mga digital online transactions, yung noon na advice natin kung paano makapag-ipon, miski na maliit ang sinasweldo, hindi naman malaki,
hindi naman malaki ang pagtaas ng sweldo kasi tataasan na ang minimum wage, Angel, Sander. Opo, NCR. May dalawang pagtaas na mangyayari this July at sa January yata kung hindi ako Yes, nagkakamali. Mhm. So, maliit yung pagtaas. Maraming nagrereklamo. Ako rin, tingin ko, maliit yung pagdagdag sa minimum wage. Pero paano makakaipon? Nung wala pang mga digital online transactions, ang lagi kong ina-advise, mag-open ng ADA account. ADA, Ano po yun? Automatic Debit Account. Mm. Meaning, kung yung ATM payroll, kung kayo sumasweldo at pinapadaan sa bangko yung sweldo, because 90% ng empleyado na sumasweldo, minimum wage o malaki, dinadaan sa bangko. Pwede kang mag-open, pwede kang pumunta doon sa bangko kung saan ka pumapasok ang iyong sweldo, mag-open ka ng auto debit account. Meaning, hindi, depende sa'yo, porsyento ba o halaga? Meaning 500 pesos every payday. Bawat pasok ng sweldo, automatic nagde-deposit na doon sa pangalawang account sa iyong savings and investing account. 500 pesos per payday. Hindi mo na ma-access, tayong sumasweldo ng maliit, hindi mo na ma-access yung 500 pesos. Now, question, ang liit na nga nung sinweldo, babawasan mo pa automatic? Yes. Yes, o babawasan mo pa automatic. Kasi po, kung ano yung ma-access mo, yun talaga ang gagastusin mo. Kung hindi na dumaan sa'yo, Correct. hindi na dumaan Itatabi na. sa'yo, ma-automatic yung savings. Hindi naman siguro guguho ang buhay nyo, miski na ang hirap ng buhay, nagtataas ang presyo ng bilihin, na nabawasan ng 500 pesos pang gastos. Sasabihin ng iba, hindi, malaking bagay yun. Pero yes, malaking bagay, pero still, matutuloy mo yung buhay mo kahit paano. Na automatic, nakapag-save ka ng 500 pesos a month, 6,000 pesos a year yun, Angel, Sander. 6,000 pesos a year. Ilang beses tayo nagkakaroon ng emergency o pagkakataon na meron ka bang 2,000 dyan? Meron ka bang Mars, 3,000 dyan? Di ba? So, sinabi ko pang emergency, no? So, hindi yan ginagamit na, uy, magpakape ka naman. Ang ganda nung broadcast o ang ganda nung trabaho natin kanina, pakape ka naman. Uy, buti na lang may natabi akong 500. I-access mo na. So, ang gusto kong sabihin, mahirap makapag-ipon pero pwedeng gawin. Pangalawa, mag-ipon for a specific purpose. Pang-emergency ba yan? Kung pang-emergency yan, huwag mo gagamitin na dahil biglaan lang, hindi mo inaasahan, merong sale ngayon. Hindi yun ginagamit sa emergency fund para sa ganung dahilan na emergency, hindi ko inaasahan, biglang nag-sale. Hindi po yun. Emergency fund for life or death situation. Kung nag-iipon ka para pang tuition, hindi mo bubunutin yun kung para sa ibang bagay. Pang tuition yun. Yun yung kung paano makakapag-ipon. Mahirap kung hindi minsan man kasi tayo Sir Arman, makapagtipid. pag bumunot ka doon, ang hirap na ibalik. 'Di ba? Minsan Hindi mo sabi mo, na 500 lang naman eh. Tapos pag ano, hindi mo na maibalik ngayon, 'di ba? Opo. Kaya kung gagawin natin ang proseso na ang liit nung nung sinusweldo, pumapasok, tapos ang daming gastusin na tumataas ang presyo, meron bang matitira? Kung may natira, ay may ipon ako. Baliktarin niyo po. Automatic na 500. Ano ba naman po yung 500? Ngayon sasabihin ko, malaking bagay yung minimum wage. Halos kalahating araw na sahod na ng minimum wage yan. Yes. Ang sagot lang po doon, yes. Kung ang minimum wage 700 pesos na, yes. Isang araw magtatrabaho ka para meron kang ipon. At i-auto transfer mo na yon. Lalo na meron mga digital apps at wala nang transfer fees. Opo. Sir Arman, maraming salamat Thank po. you po. Sa uulitin ha. Opo, sabi ni Leonard ng Palanan, sobrang agree po ako sa kanya. Yan, salamat po sa inyong comment. Ayan, may mga ano rin po, no, mga comment din po sa ating social media na nag-agree po sa inyo.
From Ma'am Melanie De La Cruz and Anastasia Constantino. Thank you po sa inyong mga comment. Thank you po, Sir Armand. Salamat. Thank you so much po. Nakausap po natin si Sir Armand Benco, isa pong financial literacy advocate. Maaari niyo po siyang mahanap sa